Councilors League dito sa island of Mindanao. Sa ilalim ng aming constitution, merong provincial and city elections, tapos na po yun. Pagkatapos ng provincial and city elections, yung mga nanalong officers doon, yun naman ang boboto ng mga regional officers ng bawat region. Okay. So dito sa Mindanao, there are 6 regions. Region 9, 10, 11, 12, 13, at yung BARM. So ngayon ay magpapile na tayo ng certificates of candidacy, yung mga tatakbo ng regional council chairperson at yung vice chairperson, secretary, treasurer down the line. Ito pong regional chairman na mananalo bawat region, yan ay uupo doon sa national board. Ang national board, of which I am the national chairman, is composed of every regional chairman of every region. So yun ang policy making body ng ating Philippine Councilors League, no? At yung ating national officials naman, yung national chairman, national president, at ibang national officers, ang eleksyon naman ay gaganapin in March of 2026. So ganun po ang sistema ng Philippine Councilors League, no? Dumadaan lahat sa eleksyon. At ang boboto naman doon sa mga national officers, from national chairman, national vice president, national secretary general, national executive vice president, national treasurer, auditor, PRO, ang mga boboto ay mga national presidents, mga provincial presidents at city chapter presidents. So yun lang po ang boboto. Kung naalala ninyo before, ang election at large, ay 17,000 kami lahat sa buong Pilipinas. So ang hirap mag-eleksyon. So ngayon, ang bumuboto na lang sa mga national officers ay ang mga provincial and city chapter presidents. Okay? Tapos meron din kaming mga island officers. 3 ang islands natin. Luzon, Visayas, and Mindanao. Ang boboto sa island officers, halimbawa yung island vice chairman at island vice president, ang mga taga-island of Luzon lang. Ganon din sa island of Visayas, meron tayong island vice chairman at island vice president. Ang boboto niyan, ang mga konsehal lang ng ating Visayas Island. Ganon din sa Mindanao. So we are a nationwide organization, one of the biggest local leagues in the country. At I'm proud to say na maganda ang sistema sa Philippine Councilors League. Pagkamat meron kaming mga elections na ginaganap, nandun pa rin ang pagkakaisa. Nandun pa rin ang unity sa Philippine Councilors League. At ngayong hapon ay nag-update ako sa ating mga members ng Philippine Councilors League. Binanggit ko yung mga benepisyo na nagawa na namin sa Philippine Councilors League para sa kapakanan ng ating mga miyembro ng Philippine Councilors League. At pinagmamalaki namin na yung mga konsehal na naka 3 terms, no? Nag-elect ng 3 terms, siya ay college graduate, hindi na kailangan kumuha ng civil service examinations, bibigyan na kaagad ng professional civil service eligibility even without taking civil service examinations. Basta naka 3 terms, no? So pag nabigyan sila ng eligibility, pwede na silang ma-appoint sa national and local governments. Pagiging regular position na yon, hindi na sila basta-basta pwedeng maalis dahil sila ay eligible na. No? Diyan naman mga hindi college graduate, meron kaming programa sa PCL. Kami lang ang liga na merong legislative academy, na merong parang sariling paaralan para makatapos ng pag-aaral in partnership with the different colleges and universities all over the country. 10,000 graduates na ang nakapag-avail nitong ating Legislative Academy. So yung mga hindi nakapag-college, high school graduate lang, pwedeng mag-enroll dito sa PCL Legislative Academy. Pag nakuha ng kanilang diploma bilang college graduate, di nakatapos ng 3 terms, eligible dahil meron kaming programa para dyan. So in the Philippine Councilors League, tinitignan natin yung future ng mga konsehal. No? Kasi pagkatapos ng 3 terms,
Ako bilang national chairman, umiikot ako sa buong bansa. Naawa ako sa mga konsyal natin, naka 3 terms, naka 9 years. Pero pagkatapos, walang man lang naipon. Hindi naman lang sila nagkaroon ng magandang future. So dahil dito sa mga programang ito, we are giving our councilors some future out of politics. Pwede silang ma-appoint, hindi na nila kailangan tumakbo pa. Kasi minsan alam naman natin na sa ating bansa ngayon, medyo malaki ang gasto sa eleksyon. So yung iba ayaw nang tumakbo, nagpapa-appoint na lang sa gobyerno, eligible naman dahil naka 3 terms, ayan. May future in outside of politics sa ating mga konsehal. Tapos pinataas din natin ang sweldo ng mga konsehal. Dati ang konsehal hindi kasama sa salary step increment. Appointed officials lang ang binibigyan ng salary step increment. Pero dahil ito ay pinaglaban ng PCL, ang lahat ng elected officials, hindi lang ang mga konsehal, lahat ay mayroon ng salary increases. Pero ito, initiative ng Philippine Councilors League. Paano yung napopromote ang isang konsyal at tumataas ang sweldo? By election and re-election. Pag siya ay first term, first step. Pag na-re-elect, second step. Pag na-re-elect uli, third step, and so on and so forth. Kaya ang ating mga konsyal ngayon, habang sila ay tumatagal sa serbisyo, ay tumataas din ang sweldo dahil sa kanilang election and re-election. Ito ay malaking bagay sa ating mga konsyal na todo bigay ang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya inspirado ang ating mga konsyal sa mga programa na ito ng ating Philippine Councilors League. Paano yung chairman yung insurance nyo, GSIS, SSS or ano? Siyempre dahil government elected official kami, ay member ng GSIS. Problema, meron tayong batas sa GSIS na dapat 15 years ang contribution. Paano kami makaka-15 years? Sabi ng batas, hanggang 3 terms ka lang. Ilan ba yung 3 terms? 9 years lang. So kulang ng 6 years para maka-15 years. Kaya kami ay nagpanukala ng batas sa Kongreso na bigyan ng option ang ating mga konsyal na magbayad ng voluntary contribution para yung nakukulang na 6 years para maka 15 years ay makumpleto. So makatanggap na kayo ng pensyon? Pag nakumpleto yung 15 years, pwede nang magkaroon ng retirement benefit. Yun ngayon ang pending. Nakapasa na sa House, inapprove na ng House. Sa Senate na lang. At kausap ko nga si Senator Lito Lapid at si Senator Bato de la Rosa, siya ang chairman ng Committee on GSIS. Sabi naman nila na susuportahan nila itong bill na ito at hindi lang makikinabang dito ang mga konsehal. Kasi ang congressman hanggang 9 years lang din, 3 terms. Si senador hanggang 12 years lang dahil 2 terms lang ang allowed. Si congressman ganun din, 9 years. So pag itong batas na ito na mag-a-allow ng voluntary contribution ay naipasa, pwede ka magbayad habang wala ka sa serbisyo, makumpleto mo yung 15 years contribution, meron ng retirement benefit ang ating mga elected officials. Muna na yung parting message, Chairman. Siyempre, ang inyong lingkod bilang National Chairman ay natutuwa na marami tayong mga nagagawang mga programa at proyekto para sa ating mga miyembro. Ang PCL ay ginawa para sa kapakanan ng mga miyembro. Hindi pwedeng puro lang kami serbisyo, hindi pwedeng puro lang kami bigay ng aming oras, panahon para sa ating mga kababayan. Kailangan tignan din yung kapakanan ng ating mga sariling miyembro. At yun ang papel ng PCL. No? Magserbisyo tayo sa kanya-kanyang local government unit, pero kami naman sa PCL nag-iisip, ano naman ang pwede natin gawin para sa kapakanan, para sa kinabukasan ng ating mga konsehal. Yun ang papel ng inyong lingkod. Gusto natin na pagkatapos maglingkod ang isang konsehal, hindi naman siya kawawa. Dapat meron siyang matatanggap na benepisyo for serving our people. Can you imagine, after 9 years, ang dami nating mga konsehal, walang naipon. Kasi araw-araw ang dami lumalapit. Konsehal, may sakit ang anak ko. Konsehal, kailangan ko ng gamot. Konsehal, wala akong pambayad sa kung ano-ano mga gastos. So pagkatapos ng term niya, kung wala siyang GSIS, kung wala siyang salary step increment,
kung wala silang eligibility law, kawawa naman. Yun ang ina-address ng PCL bilang isang organisasyon. Aasikasuhin namin ang kapakanan ng mga miyembro habang sila ay nagbibigay ng kanilang serbisyo sa kanya-kanyang mga bayan at lungsod. National Chairman Attorney Raul Curo.